Magandang araw mga kapatid. Ako ulit si Julie Gallego, nag-uulat sa inyo ng mga balita. So ngayon, bibisitahin natin ang isa sa kilala at sikat na binabalik-balikan ng mga estudyante sapagkat maliban sa masarap na at mura pa ang kanilang pastil, ang pastil ni Ate Nancy. Isa nga sa mga dinadayo dito sa Tunasan, Muntinlupa City ang tindahan ni Ate Nancy, lalong-lalo ng mga estudyante na malapit sa kanyang tindahan. Dahil nga bukod sa masarap na ito, ay mura pa. Kaya ngayon tanungin natin ang owner ng tindahan na ito na si Ate Nancy. So ngayon, i-interviewin po natin ang owner ng tindahan na ito na si Ate Nancy. So Ate Nancy, paano niyo po pinapanatili ang kalidad ng inyong paninda na pastil kaya binabalik-balikan ng mga estudyante? Siyempre, malinis, mura, saka kayang-kaya ng mga estudyante sa itasin dito. O ayan, malinis at mura. Siyempre, 25 pesos only with rice. And this one, ate? Magkano po? 170. 170. Pang ilang kain na to ng mga estudyante. So, paano po paano nyo po naisipan na magtinda ng pastil? Merong isang estudyante na nagtanong kung pwedeng bumili ng rice. Sabi ko, rice lang. Sabi niya, ate, kung hindi namin kayang magbayad ng ganito kasi yung baon namin is konti lang. Kaya sabi ko, okay, bigyan ka namin ng pwede yung konting kanin, konting ulam, may kanin na. So, naisipan ng asawa ko yung pastil na may kasama ng rice. Doon nagsimula ito. Interviewin naman natin o tanungin naman natin ang isa sa mga regular customer ni Ate Nancy kung bakit niya binabalik-balikan ang pastil. So, magandang umaga. Ano po ang binabalik-balikan niyo dito? Yung pastil po, masarap po kasi, tsaka mura. Kaya, very affordable talaga siya for student na kagaya ko. So ayan, sa mga estudyante dyan, mga staff dito sa Muntinlupa, tara na't dayuhin natin ang pastil ni Ate Nancy. Bili na! Sabi ng mga estudyante na regular customer ni Ate Nancy, hindi lang ito masarap, mura pa, affordable para sa kanilang mga estudyante. Muli, mula sa Tunasan, Muntinlupa City, ako si Julie Gallego, nag-uulat ng balitang walang pinipigilan, walang pinoprotektahan, balitang totoo lamang.